Are you ready for the word? Yeah, excited po ako kasi medyo mahaba tayo ng konti. Medyo mahaba po yung ating pag-uusapan and prayerfully that you are going to understand. That's very, very important. That you are going to absorb the things that we're going to learn today. And hopefully, prayerfully, that it will change your life. Okay? Yun po yun. But before that, sige nga po, for the meantime, let's just extend our hand. Please extend your hand toward me po and please pray for me as I share the Word of God today. Thank you, Lord. Lord, thank you for the prayers of your people today, O God. We thank you, dear Holy Spirit, who is here on earth today, who made our bodies as temples of the Holy Spirit. Help us to understand the message today that will truly, truly change our lives for all eternity. In Jesus' name, everybody said, Amen. All right. So, thank you sa lahat po naman nandito. And of course, as you all know, sa lahat po ng ating mga pagtuturo dito po sa ating church, ay nakabase po tayo sa salita ni Lord. How many of you believe that this book, from Genesis to Revelation, it's a powerful book? It's the Word of God. Ang ibig sabihin ng Word of God, Word talaga ni God. I mean, the God who created the heavens and the earth, the God who created us. Not because of God, nandito po tayo ngayon. At mayroon po siyang libro. Ito pong Bible. From Genesis to Revelation. 66 books yan. At ito po ang magbabago sa buhay po natin. Kaya ang gagawin po natin ngayon is we go through the Word of God. Marami po tayong babasahin na Word of God, verses from the Scripture, passages of the Scripture, so that we're going to understand kung ano talaga yung topic na meron po tayo ngayon. And hopefully, we are going to apply our message today. And eventually, it will change your life. Alam niyo po ba kung gaano ka-powerful ang Word of God? Sabi ni Lord, heaven and earth will pass away, but this Word will never pass away. Sipin niyo po yun. Ibig sabihin nito, ang Bible, eternal. Ibig sabihin, everlasting to everlasting. Hindi po siya mawawala. As long as we are still here, nandyan ang Word of God, hindi na mapapalitan. And then, para sa heaven, dito na naman po ang basihan ng lahat po ng ating mga rewards from God. Kaya ang gagawin po natin, we're going to, have your participation. Amen? We're going to read the Word of God. Amen? So, okay. So, ito po yung ating text. Let's go there. Yan po yan. Ephesians 4:30. Ayan. So, gusto po natin na kahit papano ay ma-memorize nga natin yan. Okay po ba yun? Na-memorize na ba natin to? Kung isa lang po ang na-memorize mo, yung John 3:16, sana may pangalawa ka. Ito po yun. Okay. Amen po ba yan? Alright. So, sige po, all of us together, let's participate. Let's read the Word of God. Sige po. And do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you were sealed for the day of redemption. Ayan po, napakaklaro po ang salita ni Lord na sinasabi niya, wag daw po nating saktan ang banal na Espiritu. Very clear. Tama? Yung grieve po na yon, tandaan po natin yung po ay sorrow. Ibig sabihin, sorrowful. Huwag po natin bigyan ng sama ng loob, kumbaga. Parang ganun. Huwag po natin bigyan ng sakit. Huwag po natin siyang saktan. Ayan po. Talagang tuloy-tuloy po na na-emphasize po yan in this verse and all the verses na kung saan ay napakadami nga po patungkol po sa topic po na ganyan. Kaya po, binibigyan po tayo ng isang, yung parang emphasis, kumbaga. Yung bang crucial thing na ilagay po natin sa puso natin, sa isip po natin all throughout our lifetime as Christians. Lalo na nakakilala tayo kay Lord. Na ito po, bigyan po natin ng matinding pansin. Kasi kung titignan po natin, hindi po natin siya masyadong naririnig. Let's face that. For some churches, hindi po natin masyadong naririnig patungkol po sa Holy Spirit. Yeah? Of course, we know God the Father, we know Jesus, but yung Holy Spirit parang hindi natin vague sa atin.
Pero dito, binigyan po tayo ng napakaganda po na mensahe, passage of the scripture, para bigyan talaga natin ng priority. Kumbaga, kung may number 1 ka, siya dapat ang number 1 mo. Yun po yun. Pangalawa na lang po, ang lahat po ng mga aspeto ng buhay natin dito sa mundo. Right? Kung kumakain ka, pangalawa na lang yon. Kung nagtatrabaho ka, pangalawa na lang yon. Kung may family ka, pangalawa lang yon. Ang pinaka-importante, pinaka-emphasis dapat dito, yung pagmamahal mo sa banal na Espiritu. Alam mo kung bakit? Kasi po, kailangan po natin intindihin na there are 3 persons in one God. Intindihin po natin yon. As you can see from the scriptures, ang tawag dyan, Trinity. Alright? But you need to understand, patungkol po kay God the Father. You need to understand, patungkol po kay Jesus. Right? Paano po natin maintindihan? Ang God the Father, understand that He is in heaven. Right? Trillions of miles. You need to also understand that Jesus is also in heaven. Pero ang kamangha-mangha, the Holy Spirit is here on earth. In fact, He made our bodies as His temple. Kaya ibig sabihin nito, siya talaga yung kinakausap mo. Siya talaga yung in charge, kumbaga. Siya talaga yung priority natin. Siya talaga yung sentro ng lahat ng aspeto ng buhay natin. Kaya pala may 2 Corinthians 13:14 na sinasabi, may the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the intimate friendship. Sa ibang translation, fellowship. Sa iba pa, sinasabi communion. Ano po yung communion? Siya yung kausap mo. Sa lahat ng aspeto ng sitwasyon ng buhay mo. Kung kailangan mo ng tulong, siya yung divine helper. Kung kailangan mo manalangin, siya yung intercessor. Kung ikaw ay naapi, siya yung advocate. Kung ikaw ay, nagugulo linatang, hindi mo alam kung ano yung desisyon na gusto mong gawin, siya yung advocate. Kung ikaw ay sobrang nahihirapan na, sino sa inyo nahihirapan na sa mga sitwasyon sa buhay mo? Siya yung comforter. Kung ikaw ay nasa 0 na, siya din ay strengthener. At kung meron ka pang kailangan, siya rin ay standby. So, ibig sabihin nito, pinapakita sa atin kung gaano ka-crucial ang role ng Holy Spirit sa buhay po ng isang Kristiyano. At dito po, ay isipin niyo po ito. Sabi niya, do not grieve the Holy Spirit. Everybody say, do not grieve the Holy Spirit. Huwag mong saktan ang banal na Espiritu. Wow! Dito pa lang, binibigyan na po tayo ng isang bagay kung sino dapat ang pinapriority natin sa buhay natin. Kasi, sinabi na ni Lord na talaga nga naman din, from time to time, sinasaktan natin siya. At ngayon po, malalaman natin kung paano natin siya sinasaktan. Okay? At dito po, napaka-crucial pa, kasi po may karugtong. Sabi niya, do not grieve the Holy Spirit, whom you were sealed. What does that mean, sealed? It's a guarantee. Siya po nagbibigay sa atin ng guarantee na kung saan ikaw ay saved na. So meaning, kung walang banal na Espiritu, most likely, hindi ka saved. Bakit? Kasi hindi mo ma-appropriate yung ginawa ni Jesus without the Holy Spirit. Kasi siya po yung magdadala sa'yo ng salvation na ginawa ni Jesus. Are you getting that? Alam mo, napako si Jesus, di ba? I mean, inako niya lahat ng kasalanan natin. Hindi mo ma-appropriate ang salvation na ginawa ni Jesus without the Holy Spirit. Kaya pala may John 16:14 na sinasabi doon, He will take what is mine and reveal it to you. What does that mean? Ibig sabihin nito, yung ginawa ni Jesus, kukunin niya yon, siya lang ang pwedeng kumuha nun para ma-appropriate mo ang salvation. Grabe, ano? Kaya pala sinasabi na dito, na i-treasure mo dapat daw siya. Dapat i-embrace mo siya. Dapat i-adore mo siya. Mahalin mo siya. At palagi mo siyang binibigyan ng priority sa buhay mo. Let me just read to you, wala po dyan. Gusto lang po basahin ng saglit, mabilisan. Sa Matthew 12, ito po, medyo mabigat ito. Mabigat po na binanggit ng ating Panginoong Kristo.
12, ano po, sabi niya doon, 12:31. Tingnan po natin. So sabi niya, so I tell you, listen carefully to the word of God. Every sin and blasphemy can be forgiven. Except blasphemy against the Holy Spirit, which will never be forgiven. Anyone who speaks against the Son of Man can be forgiven. But anyone who speaks against the Holy Spirit will never be forgiven, either in this world or in the world to come. O ano yun? Ano yun? Nagkasala ka kay Jesus, mapuforgive ka. Magkasala ka sa banal na Espiritu, most likely, hindi ka na makakaroon ng salvation. Nagigets ho ba natin? Kasi po, lahat po ng ating Christian walk, lahat ng Christian maturity natin, lahat ng way ng Christian life natin ay nakasalalay sa banal na Espiritu. Kaya dito pa lang, binigyan na tayo ng paunang salita, passage from the Word of God na iwasan po nating masaktan ang banal na Espiritu. Okay, ang tanong, nasaktan na kayo, di ba? Alam nyo yung masakit, di ba? Okay, naiwan ka or iniwan ka, di ba? Or pinagalitan ka. Sino sa inyo napapagalitan minsan? Di ba? Papagalitan ka, nasaktan ka, tama? Or inisnab ka, nasaktan ka, tama? Hindi nyo ba alam? Dito pong pinag-uusapan po natin, ganun po kasakit yun. Pagkapatungkol sa Espiritu. Right? So, ibig sabihin nito, you are a person, the Holy Spirit is also a person. Pagka sinabing Spirit, hindi po ibig sabihin na force. Okay, He is a person, just like us, nasasaktan. Kaya sabi niya, huwag mong saktan ang banal na Espiritu. Are you getting this? Okay, so ngayon, okay, so punta na po tayo sa ating topic. Okay, yan po yung ating title ng message natin, Do Not Grieve the Holy Spirit. At least man lang, may stick sa mind natin. Para sa lahat ng ating gagawin, when we do Christian walk, Christian living, Christian activities, Christian values, righteousness, dapat po nating isaalang-alang. Okay, na wag po nating sinasaktan ng banal na Espiritu. Okay, so ito po yung actually ito po yung gusto kong maging movement natin eh. Alright, someday, few years maybe from now, we're going to have a movement, na ma-emphasize po natin ang banal na Espiritu in every Christian world. Kasi po, medyo na-set aside nga po talaga siya. Okay, kaya kung napapansin niyo po, it's the Trinity. Hindi po natin focus isa lang, or God the Father lang, or Jesus lang. Hindi pwede. Okay, you need to have God the Father, the Lord Jesus Christ, and the Holy Spirit. And the only way para maging Trinitarian tayo is by the Holy Spirit. Okay, so, number 1 point. In order not to grieve the Holy Spirit is to live in purity. Everybody say, live in purity. Okay. Okay, makikita po natin yan from the context, Ephesians 4:22. Nakita po natin Ephesians 4:30, di ba? Yung po yung do not grieve the Holy Spirit. Sa verse 22, pinapakita sa atin kung paano natin hindi siya masaktan. Gusto ba natin hindi natin siya saktan, tama? Gusto natin mahalin natin siya. Yun ang opposite nun. Hindi mo sasaktan, o di dapat mahalin mo. Tama? Kung hindi mo siya sasaktan, dapat, ina-adore mo siya. Okay? Kumbaga, sino sa inyo nag-aalaga ng pusa? May pet kayo? Di ba sobrang mahal na mahal mo yun? Kuminsan para mas mahal mo pa kaysa sa baby mo. Kuminsan. May mga ganun eh. Alam mo, may mga naririnig ako na sobrang mahal niya yung mga pet niya. Parang ganun yung you treasure that masugat ka na lang or anything. Basta importante, ma-take care mo siya. Paano kung namatay? Kung lumuluha ka rin. Diba? Yung isang kaibigan kong galing Amerika, mabanggit lang. Diba? Nung una, ayaw nila yung pusa. Tapos biglang napamahal. After 2 years, sobrang mahal na nila. At ito na, namatay. Lahat po sila ay talagang sobrang nalungkot. Nagwagulgul. Are you getting this? Ay, ibig sabihin, napapamahal. Sana kung hindi nga mahal ang banal na Espiritu, ano kaya kung mapamahal din tayo? Alam mo yun, hindi ka gagawa ng isang bagay para hindi siya masaktan. Are you getting this? Okay? Yung mahal mo sa buhay, di ba? Siyempre, ayaw mo masaktan sila. Tama po ba? Di ba? Gagawin mo lahat para i-treasure sila. Alam niyo po, ganun din po ang tinatawag po nating relationship with the Holy Spirit. Right? Na binabanggit po ng salita ng Panginoon. Okay, una, you live in purity.
That's number one. Ephesians 4:22. Okay, let's all read the Word of God. Okay, go. You were sinful. You were taught with regard to your former way of life to put off your old self, which is being what? Corrupted by its deceitful desires. What does this tell us? Well, ito po yung sinasabi po nating, dati po nating, buhay. Old self. Diba? Ito, hindi nyo ba alam, yung old self na yon medyo umuusbo-usbong? Lalong-lalo na pagka nagawan ka ng masama. Diba? I mean, you fight back. Amen. Yung mga nagdadrive na nga lang, di ba, ang daming road rage ngayon. Lalo na sa bus, sobrang init kasi. Kaya palagi mainit ang ulo. O, di ba? I mean, mga bagay na kung saan, ginawang ka ng masama, gagawin mo din talaga ng masama, dodoblehin mo pa eh. Kung sinampal ka sa kanan, sasampalin mong 2 beses. Kanan at kaliwa. Kung nasuntok ka, naalis yung isang ngipin mo, dapat suntukin mo rin para 2 ngipin ang maalis sa kanya. Alam mo yun, you want to fight back. Diba? Ang tawag dyan, old self. Ang sinasabi po dito ng scripture sa atin, you live in purity. Iwas-iwasan mo. Bakit? Hindi lang kasi ikaw nasasaktan. Hindi lang kasi yung kapwa mo nasasaktan. Hindi nyo ba alam kung sino nasasaktan? God, the Holy Spirit. Yun ang mabigat. Yun ang mabigat. Diba? Akala mo ikaw lang nasaktan eh. Akala mo yung kapwa mo lang nasaktan eh. Yung pala, ang banal na espiritu, siya pala nasasaktan. Wow! Wow ba yun? So ibig sabihin nito, mahal na mahal ka ng banal na espiritu. Kaya pala, ginawa niya yung ating katawan bilang kanyang mga templo. Residence niya yung ating katawan. Ganon tayo kamahal ng banal na espiritu, mga kapatid. Woo! Hallelujah. Diba? So kung may gagawin kang old self, may gagawin kang ginagawa mo pa yung mga ginagawa mo dati, aba, magunos dili ka, kapatid. Kasi ang sinasaktan mo, ang banal na espiritu. Sabi ko nga minsan di ba? Gulangan ka nga, wag ka lang manggulang Di ba? Gawang ka na ng masama, wag ka lang ikaw yung gumagawa ng masama may magpakumbaba ka na lang. Kasi alang-alang na hindi nasasaktan ang banal na espiritu, kapatid. Alam mo yun, iisipin mo, conscious ka. Ay, nasasaktan ko pala ang banal na espiritu pagka nagpa-fight back ako. Dapat ipasa Diyos ko na lang. Are you getting this? Medyo mahirap ng konti. Kasi sinasabi din ni Jesus yun. Kaya pala sinabi ni Jesus yun, di ba? Pray for those who persecute you Pray, sabi niya, and do not curse. Bless and do not curse. Sinabi yun, Grabe. What wow, yun yung Beatitudes, di ba? Kaya pala sinabi ni Jesus yun. Kasi nga, iniisip ng Panginoong Jesucristo ang banal na espiritu. Na nasasaktan mo ang banal na espiritu mismo. At siya yung Diyos na nandito sa mundo. At siya yung Diyos na in charge sa atin ngayon. At siya ang nagpapalapit sa iyo, sa ating Panginoong Jesucristo, para mahalin mo si Jesus. Ang pangalan niya, Holy Spirit. Kaya pagka minamahal mo ang banal na espiritu, namamahal mo na rin ang Panginoong Jesucristo. Hindi mo pwedeng sabihin sa akin, mahal mo si Jesus without loving the Holy Spirit. There's no way. And there's no acceptable way that you can do to love Jesus and to love the Father without the Holy Spirit. Kasi siya ang nagdadala sa atin. Siya ang naglalapit sa atin at siya lang ang pwedeng makagawa nun. Bakit? Kasi siya ay God. Siya ay Diyos na kagaya ni Jesus and God the Father. He is God Almighty, mga kapatid. Kaya nga po, minsan, mayroon po tayong mga medyo may konting kamali. Di ba? Kung minsan, pagka na-favor ka, di ba? Kung isipin, nabigyan ka ng blessing, sino sa inyo nabibigyan din from time to time ng blessing? Na-increase yung finances mo, di ba? All of a sudden, nasagot yung panalangin mo, di ba? All of a sudden, di ba, naging favored ka, nakita mo yung inahanap mo, na-favor ka, di ba? Minsan may ganun Ay, ang sinasabi mo salamat sa taas. Anong taas? Sa taas? May ganun tayo kung minsan na mga cliche, di ba? Ay, salamat sa taas. Anong taas? Paano ba yun? Okay. So, hindi natin talaga kilala. Ang ibig sabihin nito, hindi talaga natin kilala yung Diyos na sinasabi natin ng Bible sa atin.
yung Diyos na nandito sa mundo. Kasi siya lang ang nakakarinig sa'yo. Di mo ba alam yun? Ang banal na Espiritu, siya lang nakakarinig sa'yo. Pagka sinabi ni Jesus, hindi ka nga naririnig eh. The only way marinig ka ni Jesus is by the Holy Spirit. Kaya sabi niya, not by might eh, nor by power eh, but by the Holy Spirit. Are you getting this? Bakit niya sinabi yun kung pwede rin pala ikaw ang gumawa nun? At kung ikaw din ang gagawa para ma-reach out mo si Jesus, bakit may banal na Espiritu pa na nandito sa mundo? Ano ba bang use ng God, the Holy Spirit, kung kaya mo rin pala? Ayun ang nagiging problema natin, hindi tayo aware. Hindi tayo aware. We are naive. We are deceived. At hindi natin kilala ang God na nandito sa mundo natin ngayon. And His name is the Holy Spirit. Kaya dito pa lang, mga kapatid, let it be na mahalin natin siya para lalo po natin siyang, ma-experience sa buhay natin. Are you getting this? Okay, ito sinasabi ko lang po sa inyo. A lot of times, whenever you are in love with the Holy Spirit, sometimes the devil will also be your super enemy. Bakit? Kasi ikaw na lang kaaway ng enemy. Nakilala mo na kasi ang God, the Holy Spirit. Pero huwag kayong mag-alala, kapatid. May 1 John 4:4. Do you know 1 John 4:4? Ang sabi po doon, greater is the Spirit who lives in us than he that is in the world. Wow. Wow. Ibig sabihin nito, ang Holy Spirit is greater than the devil who is in the world. Alam mo, ang devil, ang gusto lang po niya sa atin, to kill, to steal, and to destroy. Yun lang ang gagawin niya. Hindi maboborn again ang devil. Sana maborn again din siya. Hindi talaga. Kahit anong gawin mo. Okay? Nakatalaga na siya doon. To kill, to steal, and to destroy. Yun na lang yun. Wala na. Kung may distraction, may mga typhoon, kagaya nito, may mga nasusunugan, it's the enemy. Diba? To kill to steal Oh, may killing ba? Okay, i-characterize mo na lang. May killing ba? That's the devil. May stealing ba? That's the devil. Diba? And to destroy. Kung may destruction, kagaya nangyari sa Myanmar. Di ba ang daming namatay? Umabot na siya ng 10,000 It's the devil. Yung 1990 na earthquake natin, it's the devil. Diba? But of course, pagka ikaw, napapamahal ka sa banal na Espiritu, gagawin ng enemy sa'yo para mahinder yan. Pero praise God, hindi tayo papayag. Amin po ba yun? Huwag po tayo papayag. Bakit? Kasi at the end of the day, ikaw ay magiging victorious. Always remember, tingnan niyo po si Jesus, di ba? Napansin niyo po, nung Matthew 3, di ba, he was baptized in the Jordan River, and then after the baptism, he was filled with the Holy Spirit. Tama? Di ba? Baptized, tapos nakita po niya, and the Holy Spirit came to him. Nakita niyo po, when the Holy Spirit will come to you, alam niyo mangyayari, pupunta ka sa wilderness. Si Jesus, after the baptism, napunta ng wilderness. And he was tempted by the devil, alright? Alam mo, he fasted for 40 days and 40 nights. He was tempted by the devil. Grabe! Ang tindi! Hindi pinakawalan ng enemy. Alright? Ang ating Panginoon Jesucristo. Why? Because of the Holy Spirit that is in Him. Talagang alam ng enemy that you are going to be a threat to the kingdom of darkness. Alright? Pero praise God, of course, we know the story. He overcame the devil by the Word of God. And of course, by the Holy Spirit that is in Him. In the same way with you, mga kapatid, you are going to overcome the devil by the Word of God and by the Holy Spirit. In Jesus' name. Kaya, huwag kang mag-alala kung marami kang pagsubok sa buhay. Kung marami kang pinagdadaanan. Kung akala mo parang, alam mo yon, parang ito na ang katapusan mo. Kaya kung minsan, nagpipray ka na lang, nakunin ka na ni Lord. Sana wag na muna.
Di ba? Kahit pupunta ka sa heaven, sana wag na muna. Kasi marami pa tayong gagawin dito sa mundo. Right? Ang importante sa atin, we are victorious, kapatid. Yun ang importante na ilagay mo sa isip mo, kapatid. We are victorious. Why? Because we have the Holy Spirit and we have the Word of God. And we will never be defeated by the devil. So anong gagawin mo? Pagka ikaw ay sumusunod na sa banal na Espiritu, ito nang gawin mo. Habang sumusunod ka sa banal na Espiritu, sinusundan ka rin ng demonyo. Are you getting this? Okay? Kasi nga po, the Holy Spirit is here on earth. But the devil is also here on earth. Huwag niyo pong ipagsantabi yun. Akala mo, dahil sa, gusto mo ang banal na Espiritu, oy, bed of roses na lahat. Ay, nako, lahat na ng prayers ko ay sagot na. Amen. Amen. Hallelujah. Hindi mo pala alam, talagang pipigain ka ng pipigain ng todo-todo talaga. That means, when you have the Holy Spirit, when you are in love with the Holy Spirit, you are declaring war to the devil. But praise God, you are victorious. You will know the end of the battle. That you are going to be victorious. Why? Because you have God, the Holy Spirit, that is in you, who is greater than the devil who is in the world. In Jesus' name. Hallelujah! So, ngayon pa lamang, make it a point na huwag kang ma-deceive na habang sinusundan mo ang banal na Espiritu, bed of roses lahat. Kagaya ni Jesus, when He was baptized with the Holy Spirit, when you have the Holy Spirit, wilderness talaga pupuntahan mo, kapatid. Pero, it will end. Meron ding hangganan, tuloy-tuloy ka lang, embrace mo lang siya na embrace. Alam ko, marami kang kapalpakan. Alam ko, marami kang mga pariwarang mga gagawin. Dahil sobrang nakukonfuse ka na. Totoo ba talaga ito? Totoo ba talaga ito? Bakit hindi pa na sasagot ang aking mga panalangin? Kapatid, sinasabi ko na sa iyo ngayon pa lamang, that when you have the Holy Spirit, you are going to be victorious. Yun ang importante. And you're going to be an overcomer. You're going to overcome that difficulty in your life. You're going to overcome that difficulty in your life. At the end of the day, you are going to be a child of God and you are going to be a victorious person. A Christian person that will be victorious. Why? Because you have the victory inside of you. And He will never leave you nor forsake you. So anong dapat natin ginagawa ngayon? Well, let's stick to the Word of God. Alam mo na at the end of the day, kaunti na lang. Sabi mo sa kapatid, yung pinagdadaanan mo, kaunti na lang. Kaunti na lang. Okay, kaunti na lang yan. Kaunting tulog na lang. Ilang tulog na lang yan. At ma-overcome mo rin yan. Hindi nyo ba alam, in an instant, you are going to be favored by the Lord? In an instant. Why? Kasi pinanghawakan mo ang banal na Espiritu. Pinanghawakan mo siya, minamahal mo siya. At the end of the day, makikita mo na lang kung paano ka ma-overcome mo ang lahat ng mga problema na dinarating sa buhay mo. Alright. So, kaya nga po, dito pa lamang, you need to avoid sinful behaviors. Di ba? And attitudes that go against God's will. Walk in holiness and righteousness. At dito pa lang, pinapakita po sa atin, ito, tandaan nyo it's not really by might, yung holiness na pinag-uusapan natin, nor by your power, but by the Holy Spirit of the Lord. Okay, let's go to number 2. You need to submit your mind to Him. Ito very important to kasi maraming beses nadideceive tayo sa ating pag-iisip. Nadideceive tayo. Actually po, ang battleground talaga yung isip mo eh. Kasi po yung isip mo, nandun yung duda, nandun din yung pananampalataya. Nandun yung negative. Nandun yung din yung Word of God. Para bang, mo yon, kaya nga dapat palagi ka na sa church. Kasi all throughout the week, kung minsan, totoo ba kaya itong aking napasukan? Ayun na, nagdududa ka na. Diba? Totoo ba itong church na to? Totoo ba ang Bible? Yung gano'n, kasi nga the enemy will do everything in his power para magduda ka. Kasi pag nagduda ka, wala na. That's the end of you.
Right? So, bago mangyari yon, punta ka sa church ulit. Makarinig ka ulit. Kung pwede, i-rewind mo ito. Go over mo again. Okay? Para mawala na naman yung negative sa isip mo. Kasi ang negative, doubt kasi yun. Diba? At negative, doubt yun. Pag nag-doubt ka, yun na, kasalanan na. Kaya ang dami na backslide eh. Diba? Kristiyano na ang tagal-tagal, pero tignan mo, naiiba na naman. Diba? Yung old self na naman. Kaya nga may ganun eh, sa Bible eh. May old self eh. To the sinful nature ka na naman. Diba? Kaya nga dito, rini-remind na naman po tayo mga kapatid. Itong pinag-uusapan po natin, not to grieve the Holy Spirit kasi that's the only way. Alam niyo po ba, that's the only weapon that we have. Kasi kahit na may Word of God ka, okay, let me just say this again, and let me just emphasize this. Kahit may Word of God ka, pwede ka pa rin ma-deceive. Without the Holy Spirit, you can never understand the Word of God. Kasi siya yung author ng Bible. Okay? So that means you need to love the Holy Spirit and then you go to the Word of God. Kaya tingnan nyo po, lahat po ng mga kulto ngayon, puro Word of God din sila. Ang gagaling pang magdebate. Diba? Kay Father God lang ako, na oneness. Yung iba, Jesus lang ako. Oh, oneness na. Diba? Pero ang lalaki naman nila. Diba? Hindi po nila nakita na tatlo talaga sila. Kaya nga po sa Genesis 1:26, sinabi niya, let us make man eh. Tatlo talaga sila eh. Di ba? God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, from all eternity to eternity. Kaya kuminsan yung isang dating pinanggalingan natin, napansin niyo po yon? Kaya totoo nga naman din yung pinanggalingan natin. Di ba? Alam nila eh. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Familiar kayo doon eh. Tama? Familiar tayo lahat doon eh. Di ba? Yun ang pinanggalingan natin eh. Pero, kung minsan, ang dami pa kasing mga dapat mong makausapin. Alright? Pero ito kasi, sinasabi natin dito, according to the Bible, isa lang ang kakausapin mo, ang banal na Espiritu. Wala nang iba. Hindi si Saint ganito, si Saint, anong pangalan nyo? Saint Era, gano'n. Lahat na lang, Saint eh. O, Saint Clyde, yun ba? Yung gano'n. Saint Joy, o di ba? Yung gano'n. Saint Joey, o di ba? Saint Kokoy. Parang gano'n na tayo. Palagi na, lahat na lang. O, so, ibig sabihin nito, hindi talaga tama. Are you getting this? Hindi talaga tama. Ang sinasabi ng Bible, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, that's the only thing. You need to talk to them. That's it. Okay, pero ang kung isa lang ang kinakausap mo, it's the Holy Spirit. Bakit? Kasi siya magdidikit sa iyo kay Jesus. Siya rin ang magdidikit sa iyo kay God the Father. Are you getting this? Okay, para hindi ka ma-confuse. Sa dami ng mga naglipa ng mga katuruan. Okay? Praise the Lord for the Holy Spirit. He's the one who's going to guide us into all truth. Wow! When the Holy Spirit comes, He will guide you into all truth. Hindi ka na mapapariwara at hindi ka na magkakamali kung ini-embrace mo ang banal na Espiritu sa buhay mo. Right? Kasi, pagka sinasabi mo, Word of God ka lang, without the Holy Spirit, it will kill you. 2 Corinthians 3:6. The Word and the Spirit. Right? If it's only the Word, it will kill you. You need to have the Holy Spirit so that you are going to be in the right path. All right. So, okay, let's go to the Word of God, Ephesians 4:23. Tingnan niyo po ito, oh. Very clear, no, ng Word of the Lord. Let the Spirit, referring to the Holy Spirit, renew. Tingnan niyo po, siya pala ang magbabago sa isip natin. Hallelujah! Oh! Oh! Siya lang ang pwedeng makapagbago sa isip natin. Yung napapariwarang iisip natin, yung puro duda na pag-iisip natin, yung puro negative na pag-iisip natin, siya lang pala ang pwedeng makapagbago sa ating pag-iisip. Kaya hayaan mo siya na siya ang magbabago sa iyong pag-iisip. Kaya sabi niya, let the Holy Spirit renew your thoughts and eventually your attitudes. Kasi pagka yung thoughts mo, yung mind mo ay nabago, sisiguraduhin ko sa iyo, mababago din ang iyong pag-uugali.
Pero kung yung isip mo ay hindi nababago, hindi rin mababago ang iyong pag-uugali. Kaya kung napapansin mo, napapariwara tayo. Kristiyano kang naturingan. Pero kung minsan, hindi ka Kristiyanong ugali. Pangalan, Kristiyano, pero ang ugali, hindi. Kaya nga, praise God, hindi pa huli ang lahat. Tingnan mo yung katabi mo. Okay, wala ka nang sasabihin. Hindi pa huli ang lahat, kapatid. Pwede pa tayong magbago. Paano? Ayan ang sinasabi ng Bible sa atin. No? Let the Holy Spirit renew your thoughts and your attitude. Kasi kung minsan, may mga nakikita sa atin na napupuna. Di ba? Ang tagal mo ng Kristiyano, nag-a-usher ka pa. Di ba? Lahat ng mga ministries, nandun ka. Di ba? Pero yung attitude mo, medyo magaspang pa. Lahat naman tayo ganon. Pero praise God, may good news. Amen. Ang good news ay, yun pala ang kailangan natin, ang banal na Espiritu pala. Hallelujah. Siya pala, hindi pala tayo. Diba, ang gagawa nun, ang banal na Espiritu pala ang gagawa nun. Right? Para hindi tayo magkasala din. Hindi lang dun sa ugali mo, pati pagkakasala mo. Kung yung isip mo ay hindi na bago, sisiguraduhin ko sa'yo magkakasala ka from time to time. Mawawala sa'yo ang Word of God eh. Walang nagre-remind sa'yo eh. Walang nagbabago sa'yo eh. Walang tumutulong sa'yo para mabago ka. Kasi hindi mo mababago ang sarili mo. And the only way na mabago ang sarili mo is by the Holy Spirit na sinasabi ng Bible sa atin. Okay, let's go to number 3. Woo! Excited pa ako. Amen! Alright, so number 3, put away anger. Okay, ito na, medyo mabigat ito. Okay, in order for us not to grieve the Holy Spirit, do not go to your old self. Second, you need to renew your mind. In order for us not to grieve the Holy Spirit, put away anger. Sino sa inyo nagalit na? Parang tayo yata lahat. Okay. Alright, so, pagka nagalit ka, hindi mo pa napapansin. Pagka nagalit ka, lahat nadadamay. Pati yung walang kamuhang-muhang na upuan. Nananahimik na upuan, bigla mo tatadyakan. O, diba? Pati yung pinggan, kung ikaw ay naguhugas at sobrang galit mo, pati pinggan na nananahimik, pati yung lumilipad. Alright? Kaya dito po sa Bible, sinasabi, Ephesians 4:26-27, everybody read the Word of God. Come on. And do not sin. Tingnan nyo to. Do not sin by letting anger. Wow! Control you. Tapos sabi niya, do not let the sun go down while you are still angry. For anger gives a foothold. Eto na, mabigat dyan. Ito na, mabigat dyan. So, nagiging kaibigan mo palang enemy. Pagka ikaw ay nagagalit. Hindi, ayaw kong enemy. Ayaw ko siya. Hindi, nagalit ka eh. O di, ni-embrace mo rin siya. Are you getting this? Kaya napapansin nyo, pagka nagalit ka, wala ka na sa sarili mo. Napansin nyo yun? O hindi pa kayo nagalit talaga? Ay, di ba nagagalit tayo ng todo-todo kung minsan? Ang dami natin mga paraan, ang dami mga nangyayari sa atin na nagagalit tayo. Yung ang comfortable situations that we have, yung prayer mo hindi pa sinasagot, di ba? Tapos, all of a sudden, yung expectation mo, di ba? Yung expectation mo, hindi pa nangyayari. Lalo na sa asawa mo, amen? Sino may mga asawa dito? Di ba? Yung expectation mo, kuminsan na-frustrate ka rin, kuminsan nagkakaroon ka ng anger, di ba? Kasi dapat mabago na yan eh, noong pa dapat yan eh. May ganun eh. Bakit ikaw ba magbabago? It's the Holy Spirit who's going to touch that person, your spouse, to change him or her, hindi ikaw. Kung sasabihin ko rin sa katabi mo, huwag na lang. Okay? Diba? Hindi ikaw, hindi tayo. It's the Holy Spirit who's going to change the person. Right? Kaya ngayon pa lamang, kausapin mo siya ng kausapin. At yung ayaw mo sa spouse mo, di ba? Yun din ang, yun ang gagawin ni Lord sa kanya.
Yung sa mga kaibigan, magkaibigan, di ba? Sa mga kaibigan natin, kung minsan may mga ayaw ka sa kanya, pero gustong-gusto mo naman siya kausap, di ba, and everything. Right? Eh, syempre, kung yung mga ayaw mo, eto na, ang word ni Lord. You need to have the Holy Spirit. Okay? Para mangyari yung minimiti natin sa puso natin. Right? So, tingnan nyo, foothold of the devil. Okay, let's go to number 4. Guard your words. Ito na, medyo matindi na. Patindi na patindi. Tingnan nyo po yung context, nandun lahat, for you to grieve the Holy Spirit, di ba? Nandun po yung anger, di ba? Nandun po yung old self mo, nandun po yung, yung pagiging pure mo, di ba? And then, sabi niya, guard your, another thing na nagigrieve natin ang Holy Spirit kung hindi tayo, alright, hindi tayo maingat sa namumutawi sa ating mga labi. Hallelujah. Kaya kung hindi mo maiwasan, di ba, magsalita ng masama, ano kaya kung magbasa ka sa Bible? Punta ka sa Matthew 12, 31 to 32. Imbis na magsalita ka ng masama, basahin mo na lang yung Bible. At lakasan mo, palitan mo yung words na dapat mong sabihin. Sinasabi nga nila pag galit na galit ka daw, okay, huwag ka muna magsalita. Medyo mahirapan ka talaga, hindi magsalita. Sino ba nagsabi kasi na magbilang ka lang ng 10? 1, 2, mahirap yun. Kailangan magsalita ka Kailangan mayroon ka sasabihin. Kailangan siwalat mo lahat. Yung galit mo, tama? Okay, kaya nga, ang gagawin mo, dapat na may memorize ka ba? For God so loved the world! Yung ganun, parang galit ka, pero ang word of God pala sinasabi mo. Are you getting it? Okay. Para may iba, di ba? May memorize ka, may memory verse ka sa Bible. Para imbis na masama yung sasabihin mo, word of God yung namumutawi sa labi mo. Lalo mong dinidefeat ang enemy dyan. Why? Because you are quoting the word of God. Hallelujah. Kaya tingnan mo, Ephesians 4:29, tingnan niyo po ito. Let no corrupt, kita nyo? Let no corrupt, yung mga masasamang words natin, gusto pa man din natin bigkasin. Hindi natin makontrol. Lalo kung galit na galit ka, kailangan mong bigkasin. Tapos sabi niya, proceed out of your mouth, but that which is good. Tingnan niyo ito. To use in edifying, that it may minister grace unto the hearers. Kasi ang salita talaga, medyo mabigat talaga yan. Di ba? Lalo mo, sa mahal mo sa buhay na magsalita ng isang bagay, di ba? Medyo nagpipenetrate sa kaluluwa mo. Lalo kung masama. Kaya dito, sinasabi niya, dapat for edifying. Yan po yung word of God. Okay, bakit mo gagawin for edifying? Kasi nga, nakalink kasi doon sa wag mong saktan ang banal na Espiritu, nakalink doon. Kasi pati words po natin, medyo, alam mo yon, tamed dapat tayo. Kasi nga kaya po yung dila po natin, talaga nga naman din. Hallelujah. Kung hindi mo maiwasan magsalita ng hindi maganda, maghaliluya ka kaya muna. Okay? At least man lang bukang bibig mo salita ni Lord. Minsan gawin nyo nga yun. Kung minsan tayo pag nagugulat, di ba? Alam mo kung ano nasa puso May sasabihin siyang masama Minsan gulatin mo yung kaibigan mo, malalaman mo kung nasa puso niya. Kung parang si Mami Feli, pagka ginugulat mo yon, hindi siya magsasalita ng kahit ano, hallelujah, magaganon lang yan. Pero yung mga iba, pagka ginulat mo, talaga nga naman din, parang hindi pleasing sa ears mo. Di ba? Alright? Pero dito, kasama pa lang ating mga salita. Okay? Pagka gusto natin ma-please ang banal na Espiritu sa buhay. Okay, let's go! Okay, number 5, forgive others. That's another one. Not to grieve the Holy Spirit, you need to forgive. Grabe po ito. Alam mo, sa totoo lang, ito siguro sa isa sa pinaka. Sino nagsabi hardest? Okay. Hindi, totoo yun. Hindi, totoo yan. Okay, hindi po, napakadali. Easy said than done. Lalo na kung ginawa sa'yo masama, grabe naman. Diba? Ang hirap kayo mag-forgive. Diba? Pero sinasabi ni Lord, kaya madali na lang. Diba? Rini-remind ka ni Lord, kaya madali na lang. Yeah? Kristiyano tayo na may banal na Espiritu, kaya madali na lang. Okay? At lahat ay madali na lang pagka nandyan ang banal na Espiritu sa'yo. Kaya mahirap kasi hindi ka nagpapatulong sa banal na Espiritu.
Kaya ang sabi sa kanya, divine helper siya eh. Di ba? Helper ang tawag sa kanya eh. So that means, nagpapatulong ka dapat. Di ba? Para mapagtagumpayan mo itong mga kasalanan na to. At ang maganda nito, at the end of the day, you are pleasing the Holy Spirit instead of grieving the Holy Spirit. Tingnan niyo po ito, Ephesians 4:32. Everybody read the Word of God. Come on. Be kind to one another, to the tender-hearted. Tingnan niyo po, forgiving one another as God in Christ forgave you. O di ba? Hallelujah ba yan? Thank you, Lord, for God's Word, di ba? Ang sarap naman pakinggan. Amen. At ito, madali na lang to sa totoo lang. Yung mga tatay mo, ginawan ka ng masama dati, or hindi ka man lang sinipot, di ba? Anything, di ba? Sa mga special moments mo, di ba? Kung minsan nagtatanim ka ng galit, or kaya hindi ka niya pinansin, di ba? Or humihingi ka, hindi ka binagbigyan, di ba? Alam mo yon, ang daming mga bagay na ayaw mo sa totoo lang. Mas marami kang ayaw kaysa yung gusto. Pero alang-alang na hindi mo masaktan ang banal na espiritu, baka pwede naman. Di ba? Baka pwede naman. Sinasabi nga natin palagi, forgive eh. Kasi nga, pag hindi ka nag-forgive, you are taking poison into yourself. Hindi nga natin magawa eh. Hindi nga tayo lagay eh. Sa totoo lang, hindi ka talaga maka-forgive. There's no way. Kahit na ano pang mga principles na dapat kong sabihin sa inyo. Number 1, number 2, hanggang 93 points. Hindi ka talaga makaka-forgive. Hindi! Matinding ginawa niyo sa akin. Tatay ko na yan. Yung nanay ko na yan. Yung kapatid ko na yan. Yung hindi ko na siya kakausapin. O, baka ngayon na lang. Kasi kinukonvict ka na ng banal na espiritu. Ha? Sinasabi na ni Lord sa atin. Kung hindi ka mag-forgive, hindi ka rin forgive. Di ba matindi yun? Kaya dito, sinasabi na ng Panginoon sa atin, bakit mo i-forgive? One reason lang, isang bagay lang. Bakit ka mag-forgive? It's your favor. Favor upon you. Bakit? Why? Because you are loving the Holy Spirit. Hindi mo sinasaktan ng banal na Espiritu. Grabe, no? Sipin niyo po yung saglit. Sa relationship, di ba? Pagka hindi ka nag-forgive, sinasaktan mo sarili mo, sinasaktan mo rin ang kapwa mo, di ba? Dalawa kayo. Kasi kung nagkasalubong kayo sa Session Road, syempre, parang hindi mo siya nakita, pero napagaganon ka. Di ba? Kasi nga, may samaan loob eh. Di ba? Hindi ka nag-forgive eh. Di ba? Ay, nagsalubong kayo dapat. Pag-ganon kayo doon sa Session Road. Okay, nandun kayo sa KFC, nakita mo siya. Hindi, sa kabila na tayo KFC. O, parang ganon eh. Uy, sa McDo, punta tayo sa Jollibee. Parang ganon ang dating eh. Di ba? May ganon. Kasi nga hindi ka nag-forgive. Pero ito, sinasabi ko sa inyo. Isipin niyo po saglit. Hindi pala ikaw ang nasasaktan. Hindi pala yung kapwa mo nasasaktan. Ang banal na espiritu pala nasasaktan. Sinasaktan mo pala ang banal na espiritu, the God who loves you, the God who helps you, who does everything for your favor, and who wants to defeat the devil in your life. Ay, naku, amen. Hallelujah. Harboring bitterness or unforgiveness grieves the Holy Spirit. Grabe po ito. Choose to release offense and extend grace. Number 6, submit to the leading of the Holy Spirit. Alright? Galatians 5:16. Ano sabi niya? Okay, everybody, come on. Walk in the and you shall not fulfill the sin, actually, of your flesh. Right? Kaya nga dito po, sinasabi na po natin, paano ba yung walk in the Spirit? Parang ikaw, di ba? Ikaw ay naglalakad, di ba? Lahat kasama sa katawan mo. Ganon din ang banal na Espiritu. You walk with Him. Kasama mo siya sa lahat ng pupuntahan mo. Sa lahat ng iniisip mo, dapat palagi mo siyang iniisip. Sa lahat ng kausap mo, dapat number 1 siya na kinakausap. Getting this? Okay. Actively seek to follow the guidance in your daily life rather than relying on your own desires. Yan po yun. Then number 7, maintain unity in the body. Tayo po, napaka-importante sa atin yan. Okay, you maintain the peace. Kasi hindi pwedeng hidwaan eh. Hindi pwedeng kanya-kanya tayo. We are united dapat. And the only way that we are, how many of you want to be united? Para bang iisang goal tayo, iisang direction tayo, iisang layunin tayo. Di ba gusto natin lahat yun? Hindi natin magagawa without this verse. At ang sinasabi po dito, tingnan niyo ba, Ephesians 4:3.
Make every, ano sabi niya? Effort. For what? Anong dapat natin? Make every effort to keep, ano sabi niya? Yourselves united. Nakita niyo? United in the Holy Spirit. Binding yourselves together para magkaroon ng peace. Grabe, ano? Pati sa pamilya mo, ito po yung pinaka-importante. Paano po ito ginagawa? Well, ganito lang po yan. Imbis na ikaw naghahangad ng peace, imbis na ikaw naghahangad ng unity, alam mo ang gagawin mo? Kasi hindi pwede mangyari yun eh. Magkakanya-kanya tayo eh. Iba-iba tayong isip, iba-iba tayong upbringing. The only way magkaroon ng unity is to go to the Holy Spirit. All of us will go to the Holy Spirit. Siya yung number one sa buhay natin. And then, the Holy Spirit will make you united. Okay? Imbis na tayo ang gumagawa nun, it's the Holy Spirit. Siya yung pupuntahan natin. Lahat tayo. Right? The same Holy Spirit na nasa akin, yun din ang Holy Spirit nasa sa inyo. So, anong gagawin natin? You need to embrace Him. You need to love Him. And then, praise God, pamilya mo, we will be united. Kasi number one, ang Panginoon, siya yung gagawa nun. Kung hindi pa ngayon, huwag kayong mag-alala. Mangyayari din. Okay? Huwag kayong mag-alala. Hindi pa naman isang araw. Okay, importante alam mo na to. Okay, importante ikaw muna. Kay Holy Spirit ka muna. And then someday, you're going to be united. Sa church or anything else. Okay, sabi niya, promote harmony within the church and among fellow believers as this unity disrupts the Spirit's work. Kaya nga napansin niyo po, ang mga churches natin, disunited. Kasi nga po, nagkakanya-kanya tayo. Iba-ibang denomination, iba-ibang paraan, iba-ibang leadership. Pati sa body of Christ, iba-iba. Diba? Bakit? Well, gusto kasi natin maging united. Hindi natin kaya kasi. You need to have the Holy Spirit. Kailangan lahat tayo dumidirect sa Kanya. Lahat tayo dumidirect sa Kanya at siya na ang bahala. Why? Nothing is impossible to Him. Why? Because He is God. The Holy Spirit is God Almighty. And He is the same with Jesus and God the Father. Right? Kaya walang imposible sa Kanya. Bakit hindi po natin alam yun? Bakit hindi natin alam yun? Na walang imposible sa banal na Espiritu. Bakit walang imposible sa Kanya? Sa lahat ng pinagdadaanan mo, isang pikit mata lang, in a blinking of an eye, magkakaroon ka na ng favor. In a blinking of an eye, you're going to have the breakthrough. In a blink of an eye, you're going to have the prayers answered. In a blink. Why? Because He is God Almighty. Simple. Diba? The Holy Spirit is God Almighty. Nothing is impossible to Him. To Jesus, nothing is impossible to Him. God the Father, nothing is impossible to Him. Why? Because they are God. Alright? So, yun po yun. Kaya pag nasa Holy Spirit tayo, wala ding imposibility sa Kanya. Kasi nga, God din siya. Okay? Ang maganda lang dito, kailangan po natin alam yung role ng bawat isa. Okay? Kasi hindi ka makakarating kay Jesus because He is God and He is in heaven. Hindi mo siya marireach. Kay God the Father, hindi mo rin siya marireach. Pero ang Holy Spirit, marireach mo. Kasi nandito siya sa mundo. Nandito siya sa kalagitnaan natin. Right? Siya yung naririnig natin. Yung sa ating spirit, di ba? Uy, huwag kang pumunta dyan, huwag kang pumunta. Kung minsan naririnig niyo ba siya? Actually, nagsasalita siya. At siyang naririnig mo, ang pangalan niya, Holy Spirit. Siya naririnig mo. Pagka sinabi mo, si God ang narinig ko Holy Spirit yun. Parang yun nangyari sa akin. I mean, more than 2 years ago. Grabe. Hindi ko nga alam to eh. Yung 2 Corinthians 13:14, naging alive. Narinig ko si God. Mismo. When I was here, dito mismo sa place na to. Itong place na yan. Diba? Nandito lang ako sa church noon. Narinig ko si God, nag-speak siya sa akin. And then I went to the Word of God. Ngayon ko lang siya nakita. And many, many times, nakikita ko na yun, pero hindi ko siya, walang rema. Ayun, nakita ko siya. And then, we were able to write the book. Diba? Nakita niyo naman po. Ganun po yun. It's a fruit of a revelation. Actually, lahat po tayo gustong magsalita ang banal na Espiritu. Huwag lang natin siyang i-resist. Okay, so kaya lastly, number 8, ignoring the Holy Spirit. Ito na pinaka-crucial sa lahat. Many, many times we ignore Him. Right? Hebrews 3:7. Tingnan niyo po ito. Tingnan niyo. That is why the Holy Spirit says. Kita niyo? Ang Holy Spirit ay nagsasalita. Grabe. Kung force siya, hindi siya nagsasalita. Diba? Kung bagay lang siya, hindi siya nagsasalita. Pero dahil person siya,
The same with Jesus in God the Father, nagsasalita siya. Ang kailangan lang po natin, marinig, maging sensitive tayo sa kanya sinasabi. And then, Acts 7:51, tingnan niyo po, you always resist the Holy Spirit. Tingnan niyo po ito, sa last part. You always resist the Holy Spirit. Bakit? He's a person that you can be in love with, that you can embrace. Kahit saan ka pumunta, praise God. Yun ang difference kay Jesus and the Holy Spirit. Kay Jesus noon, nasa isang place lang siya at the same time. Pero ang Holy Spirit, He is in one place at the same time to anywhere in the world. Kahit saan ka pumunta, nandun ang banal na Espiritu. Alright? Yun ang difference kay Jesus. Kasi kay Jesus, isa lang siya Nandun lang siya sa Israel noon At kung nandito siya, wala siya dun sa bahay mo. Pero ang banal na Espiritu, ibang klase. Kasi nga, ginawa niya lahat ng ating mga katawan as His temple. So, kung nasaan ka, nandun ang banal na Espiritu. Hallelujah. Amen. Di ba? Ginawa niya nga yung katawan mo na kanyang bahay So kung saan ka, nandun na rin ang banal na Espiritu. Kung nandito ka, nandyan na rin siya. O alimbawa, 3, 6, 8 tayo dito. O hiwalay-hiwalay tayo. Nandyan lahat ng banal na Espiritu, kausap mo siya. Kasi nga, ginawa niya yung ating mga katawan bilang kanyang templo. Hallelujah yun. So kahit 1,000 tayo, 1 million tayo, or 6 million tayo mga Christians, all throughout, kahit saan ka pumunta, naririnig mo ang banal na Espiritu. Hallelujah. Amen. Did you get something today? It's my prayer that your life will never be the same again. Alam mo yon, ito po ang umpisa ng napakaraming pwedeng mangyari sa buhay mo. All you need to do is to start. Start to communicate to Him. Start to love Him. Start to embrace Him. Start to know that He is God Almighty. The same with Jesus and God the Father. At siya yung nandito sa mundo natin ngayon.